Ito ang ating balita ngayon. Kalat na kalat sa social media yung mga balita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay talagang ikinoconsider na ng ating National Bureau of Investigation na siyang Lady Jean C. sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing na siya ngayong armed and dangerous. At yan ay base mismo sa mga pahayag na binitawan ni NBI National Director Attorney Melvin Matibag, yung best friend ni Attorney Harold Respecio. Sabi ni NBI Director Matibag na si Senator Bato bilang isang pulis, not an ordinary policeman, kundi naging Chief PNP ng Philippine National Police sa ating bansa, ay kinokonsidera nila na may alam din at maraming nalalaman sa bakbakan. At hindi nila winawala ang posibilidad na armado itong si Senator Bato. Hindi lang siya, kundi ang kanyang security group na nakapaligid sa kanya. Kaya maingat ngayon ang galaw ng ating mga operatiba sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa dito sa Pilipinas. Yun ay kung nandito pa siya. Kasi alam mo, merong mga naglalabasang mga balita, ika nga kung tawagin ng batikang kolumnista na si Kuya Mon Tolfo, kung tawagin niya ay Tweety Bird. kung kang Kuya Dio makalma pa ng DSRH, ang kanyang bubuit. Ang sabi ng kanyang bubuit. Sa atin naman, ay nasasagap natin itong mga balita na naglalabasan sa mainstream media at saka sa social media. Wala pang konfirmasyon kung talagang nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa via backdoor. Pero ang sinasabi ng mga otoridad ay tiwala sila na nandito pa si Senator Bato de la Rosa sa ating bansa. At yun ang hinahanap nila ngayon. Kaya sinabi nila na mag-ingat tayo, nag-iingat sila dahil considered armed and dangerous itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero alam mo kung hahantong sa punto na yan, mukhang delikado yan. Kung lalaban si Simbako, wag naman sanang lumaban, mas mabuting mag-surrender na lang kung sinasabi naman kasi niyan kanyang abogado na willing itong mag-surrender. Sino bang abogado niyan? Dalawang abogado ang nakikita natin sa mga balita, si Attorney Israelito Torion at saka si Attorney Jamie Bundok. Ang sabi na Attorney Torion ay willing naman daw mag-surrender itong si Senator Bato de la Rosa. Ito nga, ayan, pakinggan natin ang statement. Okay, Attorney Torion, what would make Senator De La Rosa surrender? Well, if they would operationalize Section 17, if they would issue a clear procedural mechanism as to how they would implement surrender, because it has always been our stand, and I hope the people will understand that RA 9851 was specifically passed to fortify, strengthen our local criminal laws. It is not meant to give a license for us to surrender right away our Filipino citizens to the ICC in case of violations of the provisions of the Rome Statute. But, if there is a clear guideline as to how to implement surrender, or if there is, more importantly, if there is already a local judicially issued warrant of arrest, then I'm very sure Senator De La Rosa would appear. Ayan. Kaya lang may mga sinasabi pang mga legal na mga basihan itong si Attorney Torion. Natural yun, abogado yun at saka defense lawyer. May kliyente niya ang kanyang ididipinsa sa kahit anong paraan ididipinsa nila yan. Kasi yun ang trabaho nila na pinirmahan nila nang pumasok sila bilang mga legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Yan. Pero sa tingin ko, mas makakabuti
kung nandito pa si Senator Bato de la Rosa, mas makakabuti siguro sa sitwasyon niya kung siya ay magsusurrender. Ayon naman kay Chief PNP Nartatis na okay naman sila na mag-under custody kay De La Rosa, pero pag siya ay nagpa-under custody sa PNP, that would only mean, ibig sabihin nun na siya ay nagsusurrender sa PNP. Kung pwede naman siyang mag-surrender, why not? Yield himself. And that is the most peaceful mean at saka pinakamaganda. So, kung siya ay mag-surrender sa PNP, ma-under custody man siya, sa takbo ng panahon, siya ay maaaring isurrender doon sa ICC sa pamagitan ng pag-return ng warrant of arrest, kasama siyempre yung tao na inaresto. Pero wag sanang umabot sa punto na magkakaroon ng barilan. Ang ibig sabihin na wag sanang umabot sa punto na manglalaban si Senator Bato de la Rosa. Talagang napaka lungkot kung naisipin gano'n, magbabarilan kapwa mga pulis, senador pa. Wag naman sana. Anyway, kung ano man ang kanilang mga plano, ano ang mga saloobin nila, ay sila ang nakakalam niyan. As of now, ang alam natin ay patuloy pang pinaghahanap ng mga alagad ng batas, considered as armed and dangerous ang wanted na sa ngayon, fugitive kung tawagin, at dito sa Pilipinas at sa ICC. At ito nga, pakinggan natin ang naging pahayag sa isang press conference ni NBI Director Melvin Matibag ukol sa sinasabi nilang armed and dangerous itong si Senator Bato de la Rosa. Ayan, pakinggan natin. Director, do you consider the senator armed and dangerous? And if so, how do you plan to arrest him? It's our standard protocol. If we're doing a search or locating a fugitive from justice, ang presumption namin lagi is armado yan at delikado yung magiging approach. So, ang instruction po natin sa ating mga law enforcement, sa ating mga FBI agents, is to proceed with caution every time na limbawa nag-positive na or even do sa area na suspected na talagang nandoon siya, is kailangan maging maingat po sa paghuli dahil that's always the presumption. Especially Senator Bato, who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito. Yan ang mismong pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Lahat ng sinasabi natin dito ay kailangan may resibo yan. At ulitin ko, sana huwag mabot sa ganon na magbabakbakan pa ang ating mga otoridad na naghahanap kay Senator Bato at ng mga nakaprotekta naman kay Senator Bato de la Rosa. At laging tatandaan na pag ikaw ay humaharang-harang, sino man nagtatago, sino ang nagproproteksyon kay Senator Bato de la Rosa, pag kayo ay nahuli ng ating mga alagad ng batas, ay kayo ay makakasuhan ng obstruction to justice at kung ano pang mga applicable na mga kaso na pwedeng ikaso sa inyo. Oy, by the way, maraming salamat sa mga bashers, ha. Alam mo, yung mga bashers natin dyan, okay lang yan sa akin. I-bash nyo ako ng i-bash. Walang problema yan. Ginagawa ko lang naman ang trabaho namin. Kung mayroon kayong hindi gusto sa balita namin, ay pagpasisihan nyo na. Yun ang mga lumalabas na balita sa national media na ating tinatalakay rito. Kung pinipersonan ninyo mga pagbabash sa akin, okay lang yun. Sabihin ninyong gwapo ako, okay rin yun. Sabihin ninyong pangit ako, okay pa rin yun. Sabihin ninyong milyonaryo ako, okay pa rin yun. Mas okay yun. Sabihin ninyong kawawa ako, o pulubi ako, okay rin sa akin yun. Walang problema. You are free to bash me. Walang problema yun. I-bash niyo ako ng i-bash. Nagtatrabaho lang naman ako. Basta manonood ba kayo at magpa-follow, okay lang sa akin yon. Kayo ang tatawagin kong mga bashers na mga followers. O yan, pa-shoutout muna kay Nang Remy Balais dyan sa Amerika. At kay kay Uncle Randy. How are you? At sa ating mga anong tawag dito? Sa ating mga nagpapa-shoutout, magandang umaga sa inyo all over the world, World, thank you for watching.
But you have to remember, shout out is beautiful, but dollars are more beautiful, especially if they are credited into my e-wallet and to my bank account. Yeah, that's good, that's good. But you know, you have to remember also that an honest dollar is better than stolen millions to billions of pesos. Okay? Yan na muna ang ating balita sa mga sandali ito. Maraming salamat. Hanggang susunod natin pagbabalita. Keep it right here on Radyo Avantis GTV. Paki-follow, like and share at ang tayo dumami na makakaalam ng ating mga balitan. Maraming salamat. Bye!